Noong ika-29 ng Nobyembre 2003, isang di kapani-paniwalang ulat ang dumating sa veteranong investigador na si SPO1 Jose Joey Mangubat. Isang magnanakaw na pumasok sa isang lambanugan upang magnakaw ng alak ang nakatuklas ng bangkay ng isang babae sa loob ng isang tapayan. Agad na bumalik sa alaala ni Detective Mangubat ang isang kaso ng pagkawala 10 taon na ang nakalilipas na nag-iwan sa kanya ng kabalisahan. Noong tag-araw ng 1993, 10 araw na ang lumipas bago iulat ng isang lalaki ang pagkawala ng kanyang asawa. Ang pamilya ng lalaki ay naging mapanghamak, sinasabing bakit pa hahanapin ang babaeng sumama na sa ibang lalaki. Noong panahong iyon, mayroon siyang hinala ngunit walang matibay na ebidensya kaya't isinara ang kaso. Ngayon, pagkatapos ng 10 taon, ang kasong iyon ay bumalik kasama ng amoy ng bulok na alak. Ang nakagigimbal na katotohanang isiniwalat ng autopsy ay ang posibilidad na buhay pa ang biktima nang siya'y ilagay sa loob ng tapayan. Ano kaya ang huling tunog na narinig niya habang unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman? Isang karumal-dumal na krimen na naganap sa ilalim ng iisang bubong. Ngayon, pakinggan natin ang tinig ng isang kaluluwang puno ng hinanakit na sa wakas ay lumitaw pagkatapos ng 10 taon. Sino ang salarin na sa loob ng 10 taon ay kumakain, natutulog at namumuhay na parang walang nangyari sa tabi ng bangkay? Simulan na natin ang kuwento ng araw na iyon. Gabi ng ika-28 ng Nobyembre 2003, humahampas ang malamig na hanging amihan sa bayan ng Tayabas, Quezon. Isang itim na anino ang gumalaw sa ilalim ng mataas na pader ng 3 henerasyon lambanugan. Siya si Mang Pedro Reyes, isang 18 taong gulang na kilalang lasenggo sa kanilang lugar. Kinapa ni Pedro ang siwang sa pader habang naglalaway. Aba, kung may utang akong 5,000 piso sa tindahan ni Aling Nena, katumbas na to ng isang galong lambanog, biyaya na to, biyaya. Nag-ingay si Mang Pedro habang inaakyat niya ang pader at lumagapak sa bakuran ng lambanugan. Ang 3 henerasyon lambanugan, gaya ng pangalan nito, ay tanyag sa Tayabas bilang isang negosyong ipinamana sa 3 henerasyon at kilala sa kanilang pagmamataas. Kinuha ni Pedro ang isang luma at gasgas na flashlight mula sa kanyang bulsa at maingat na itinulak ang pinto ng bodega. Nang umalenggaw-ngaw ang tunog ng kumakalampag na bakal, nagulat si Pedro at lumingalinga sa paligid. Sino? Sino yan? Wala namang tao, di ba? Ang hirap pa naman gisingin ni Aling Remedios. Sa kabutihang palad, walang ibang tao. Mula sa nakabukas na siwang ng pinto, sumingaw ang maasim at matapang na amoy ng pinapaasim na niyog. Itinutok ni Pedro ang ilaw ng flashlight sa iba't ibang direksyon at pumasok sa loob ng bodega. Sa gitna ng bodega, nakahanay ang mga tapayan ng lambanog na may pulang tela sa paligid. Sa pinakasulok na bahagi, kung saan pinakamatindi ang kadiliman, may 3 malalaking tapayan na magkakapatong. Tumingala si Pedro sa mga tapayan at napakunot ang noo. Hindi ba yan yung kayamanang ni ayaw ipagalaw ni Aling Remedios? Yung parang banal na relikya, ang may-ari ng lambanugan, si Aling Remedios, ay itinuturing ang mga alak na iyon na parang sagrado. Madalas niyang sabihin na ito'y isang mahalagang alak na ginawa ng kanyang yumaong biyenan at ginagamit lamang tuwing may espesyal na okasyon. Pinunasan ni Pedro ang laway na namuo sa gilid ng kanyang bibig at lumapit sa mga tapayan. Sabi nila, mas masarap ang matagal ng alak. Isang tagay lang habang hindi nakikita ni Aling Remedios. Kinagat ni Pedro ang flashlight sa kanyang bibig at nagsimulang ilipat ang mga tapayan sa itaas, hirap na hirap. Inilapag niya ang unang tapayan sa sahig at pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang alisin ang pangalawang tapayan sa gilid. Malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo habang siya'y humihingal ng malakas. Grabe. Ganito ba kahirap uminom ng isang tagay? Sa wakas, lumitaw ang dambuhalang tapayan na nasa pinakailalim. Kinuskos ni Pedro ang kanyang mga palad at inilagay ang kamay sa takip. Nanginginig ang kamay ni Pedro sa pananabik. Sige,
Tikman natin ang sinasabi nilang pinakamasarap na alak sa buong mundo. Pagbukas niya ng takip, isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi ito amoy alak, kundi parang amoy ng nabubulok na pagkain o mabahong kanal. Tinakpan ni Pedro ang kanyang ilong at napangiwi. Anong amoy to? Panis na ba ang alak? Kinuha ni Pedro ang flashlight mula sa kanyang bibig at sinilip ang loob ng tapayan. Halos tuyo na ang alak at may kaunting likido na lang sa ilalim. At sa loob nito, may isang bagay na nakabaluktot. Kinusot ni Pedro ang kanyang mga mata at muling sumilip. Ano yon? Parang buto. Ito ay mga buto. Isang tao na nasa posisyong nakabaluktot sa loob ng tapayan, nakatingala kay Pedro na may mga hungkag na butas sa mata. Nanlaki ang mga mata ni Pedro na parang lalabas na. Diyos ko, tao, buto ng tao. Sumigaw si Pedro at natumba pa atras. Nahulog ang flashlight sa sahig at gumulong-gulong. Ang ilaw nito'y nagpaikot-ikot sa pader ng bodega. Gumapang si Pedro sa sahig, hindi na malayang natanggal na ang kanyang tsinelas bago biglang tumayo. Saklolo! Multo! Multo! Nagmamadaling inakyat ni Pedro ang pader at tumakbo palabas ng lambanugan. Tumatakbo pa uwi, isinara niya ang pinto at nagtalukbong ng kumot hanggang sa kanyang ulo. Kinuha niya ang natirang bote ng gin sa kusina at nilaklak ito, ngunit hindi tumigil ang kanyang panginginig. Tumulo ang alak sa kanyang baba at nabasa ang kanyang damit. Patay ako! Patay ako! Ano yon? Diyos ko, ano yon? Buong gabi, nanginginig sa takot si Pedro habang nag-iisip. Nahihiya siyang mag-report dahil nahuli siyang nagnanakaw ng alak. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang nakabaluktot na kalansay na nakatingin sa kanya na may nakangangang bibig. Bahala na. Mas mabuti nang makulong kaysa multuhin. Kinabukasan ng umaga, na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, pilit na binuksan ni Pedro ang pinto ng istasyon ng pulis sa Tayabas. 29 ng Nobyembre, 9 ng umaga, dumating ang mga investigador mula sa Quezon Provincial Police Office sa crime scene. Sila ang 52 taong gulang na veteranong si SPO1 Jose Joey Mangubat at ang kanyang 44 taong gulang na partner na si PO2 Ramon Mon de la Cruz. Itinaas ng dalawang investigador ang dilaw na police line at pumasok sa bodega. Abala na ang mga taga-PNP Crime Laboratory sa paligid ng tapayan. Sir Mangubat, nandito na po kayo. Isang miyembro ng crime lab ang nagbaba ng kanyang maskara at lumapit kay Mangubat. Seryoso ang kanyang mukha. Tulad po ng iniulat, kalansay ng babae. Walang pinsala, buo ang buong katawan. Tiningnan ni Mangubat ang loob ng tapayan gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Sa tabi ng nakabaluktot na kalansay, may isang pares ng lumang tsinelas na halos mabulok na. Napailing si Mangubat at bumulong. Kawawa naman, gaano kaya siya nahirapan sa masikip na lugar na ito. Kinuha ni De La Cruz ang kanyang kwaderno at nagtanong kay Mangubat. Sir, sino po ang may-ari ng tapayan na ito? Kailangan nating imbestigahan. Tumingala si Mangubat sa kisame ng bodega at sandaling nag-isip. Mula sa isang maalikabok na alaala, may isang pangyayari 10 taon na ang nakalipas na bumalik sa kanya. Ang may-ari ng 3 henerasyon lambanugan, si Aling Remedios Santos. 70 taong gulang na siguro siya ngayon. Kilala siyang masungit na matanda. Noong Agosto 1993, may natanggap kaming ulat na nawawala ang pangalawang manugang ng lambanugan, si Elena. Noon, 32 taong gulang si Elena at ako ay isang masigasig na investigador pa lamang. Noon, walang emosyon at malamig na sinabi ng biyenan na si Remedios, Detective, ang manugang namin ay sumama sa ibang lalaki. Huwag niyo na siyang hanapin. Pati ang asawa ay tumango at sinabi ang parehong bagay, kaya't isinara ng pulisya ang kaso bilang simpleng paglayas. Tinitigan ni Mangubat ang bulok na tsinelas sa loob ng tapayan at kinuyom ang kanyang kamao. Dapat pala mas inimbestigahan ko pa noon. Imposibleng mambabae ang inosenteng babaeng iyon. Napansin ni De La Cruz ang seryosong mukha ni Mangubat at maingat na nagtanong, Sir, kilala niyo po ba siya? May hinala na po ba kayo? Napabuntong hininga si Mangubat at tumango.
Isang kaso ng pagkawala 10 taon na ang nakalipas. Mag-request ka ng dental record comparison sa crime lab. Siyam sa 10 pagkakataon, siya ang manugang na si Elena. 3 ng Disyembre, dumating ang detalyadong resulta ng autopsy mula sa PNP Crime Laboratory. Ang pagkakakilanlan ng kalansay ay kumpirmadong si Elena, ang manugang. Nagmamadaling lumapit si Dela Cruz kay Mangubat, dala ang mga resulta. Sir, ang sanhi ng kamatayan ay suffocation. Bukod pa diyan, may malalim na lamat sa likod ng bungo na tila hinampas ng isang matigas na bagay. May humampas sa kanyang ulo, nawalan siya ng malay, at habang buhay pa, ikinulong siya sa isang selyadong tapayan kung saan dahan-dahan siyang nalagutan ng hininga. Agad na ipinatawag ni Mangubat ang may-ari ng lambanugan, si Remedios Santos, bilang isang person of interest. Dahan-dahang pumasok si Remedios sa interrogation room ng istasyon ng pulis, may hawak na tungkod. Ang 70 taong gulang na matanda, na may maayos na nakataling buhok na may mga puting hibla, ay umupo at pinalo ang sahig ng kanyang tungkod. Detective, bakit niyo ako pinapunta rito? Anong klase to? 70 na ang edad ko. Tinitigan ni Mangubat si Remedios nang may matatag na tingin at nagtanong, Ginang, bakit natagpuan ang bangkay ng inyong manugang na si Elena sa loob ng tapayan na pinahahalagahan ninyo? Napahalakhak si Remedios na parang hindi makapaniwala at biglang nagsimulang umiyak ng malakas. Bakit nasa loob ng mahal naming tapayan ang manugang kong lumayas 10 taon na ang nakalipas? Kahit ako, hindi ko maintindihan. Pinunasan ni Remedios ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kulubot na kamay at itinaas ang kanyang boses. Aray! Ang malas ko naman. Kahihiyan sa pamilya namin. Kahihiyan. Buhay pa. Sakit na ng ulo. Hanggang sa pagkamatay. Nagdala pa ng dumi sa pangalan ng pamilya namin. Sa kanyang boses, mas nangingibabaw ang galit at inis kaysa sa kalungkutan. Tahimik na pinanood ni Mangubat ang pag-arte ni Remedios bago malamig na nagsalita. Ginang, itigil niyo na ang pag-arte. Sa tingin niyo ba, papasok ang patay na manugang sa tapayan, isasara ang takip at magpapakamatay? Nang hapong iyon, ang anak na babae ng biktima, si Sofia, ay nagmamadaling dumating sa istasyon ng pulis suot ang kanyang uniforme. Tinawagan siya ng kanyang ama at nag-half day siya mula sa eskwelahan. Si Sofia ay 17 taong gulang na, isang second-year high school student. Sa loob ng 10 taon, lumaki siya sa paulit-ulit na marinig ang malupit na salita. Iniwan ka ng nanay mo at sumama sa ibang lalaki. Isa siyang makasalanan. Biglang huminto si Sofia sa gitna ng pasilyo ng istasyon ng pulis. Papa, sa dulo ng pasilyo, magkatabing nakaupo sa isang upuan ang kanyang lola na si Remedios at ang kanyang ama na si Rico. Mahigpit na hinawakan ni Remedios ang kamay ng kanyang anak na si Rico, lumingalinga sa paligid at bumulong sa mababang boses. Rico, tandaan mo, usapin to ng pamilya, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano sa pulis. Naintindihan mo? Umiwas ng tingin si Rico sa kanyang ina na may takot sa mukha at tumango lamang. Opo, Nay. Naiintindihan ko. Kinurot ni Remedios ang likod ng kamay ni Rico at muling nagbabala. Mag-ingat ka sa bibig mo. Kailangan nating mabuhay para maalagaan din natin ang mga yumao. Mula sa malayo, pinanood ni Sofia ang eksena at kinagat ang kanyang labi. Isang karumal-dumal na kamatayan ang sinapit ng kanyang ina, ngunit ang iniisip lang ng kanyang lola ay ang kahihiyan ng pamilya habang ang kanyang ama ay takot lamang sa kanyang lola. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia at napakuyom sa galit. Hindi lumayas si Mama. Pinatay siya ng walang kalaban-laban. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakahalukip-kip na pinapanood ni Detective Mangubat ang nakagagalit na eksenang iyon. 5 ng Disyembre, nagkulong si Detective Mangubat sa maalinsangang basement records room ng istasyon ng pulis sa Tayabas. Kinuha niya ang luma at kupas na file ng investigasyon mula sa kaso ng pagkawala ni Elena noong Agosto 1993 at inilatag ito sa mesa. Ang amoy ng alikabok mula sa mga naninilaw na dokumento ay sumingaw at tumusok sa kanyang ilong.
Inayos ni Mangubat ang kanyang salamin at pinandilatan ang mga papel habang binabasa ang bawat pahina. Tingnan natin. Natanggap noong Agosto 18. Nag-report ang asawang si Rico. Ngunit ang huling pagkakataon na nakita ng mga taga-baryo si Elena ay noong gabi ng Agosto 7, 11 araw ang lumipas bago nag-report ng pagkawala ang asawa. Dinuro ni Mangubat ng pulang ballpen ang petsa at binilugan ito ng mariin. 11 araw. Nawala ang asawa mo, pero 11 araw kang hindi nag-report. Anong ginawa mo? Habang binabasa ni Mangubat ang mga tala, kumunot ang kanyang noo. Ang pahayag ng biyenan na si Remedios ay nakasulat sa isang napakatapang na sulat kamay. Detective, ang manugang ko ay sumama sa ibang lalaki. Hindi na kailangang hanapin. Ang pahayag ng asawang si Rico ay eksaktong pareho, walang pinagkaiba. Ang asawa ko ay laging nagrereklamo na napangasawa siya sa isang mahirap na pamilya at maraming beses niyang sinabi na aalis siya ng bahay. Isinara ni Mangubat ang folder at napabuntong hininga ng malalim. 10 taon na ang nakalipas, masyado siyang naniwala sa mga tao at tinanggap ang mga salitang ito ng walang pag-aalinlangan. Isang simpleng paglayas dahil sa problema sa pamilya. Napakatanga ko talaga. Paano ko ito pinalampas? Tumayo si Mangubat at sumigaw palabas ng records room. Mon, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa Tayabas. Kailangan nating makausap ang mga taga-baryo. Dumating ang 2 investigador sa Tayabas, nag-iwan ng alikabok sa kanilang likuran at nagsimulang magtanong-tanong. Ang una nilang pinuntahan ay ang bahay ni Kapitan Rolando Rolly Jimenez, ang kapitan ng barangay na alam ang lahat ng nangyayari sa kanilang lugar. Si Kapitan Rolly, na nasa edad 70 na, ay nakaupo sa kanyang balkonahe, humihit-hit ng tabako, at sinalubong ang 2 investigador. Si Elena Bacamo. Nako, kapag naiisip ko ang manugang na yon, hanggang ngayon, kumikirot ang puso ko. Kaawa-awang babae. Umupo si Mangubat sa gilid ng balkonahe at nagtanong, Kapitan, paano po naging kaawa-awa? Narinig ko po na napakahirap daw ng buhay niya sa poder ng mga biyenan. Napailing si Kapitan Rolly. Hindi lang mahirap, pinapatulog siya ni Aling Remedios sa tabi ng kalan sa kusina. Hindi binibigyan ng sariling kwarto. Tuwing 4:00 ng madaling araw, ginigising siya para magtrabaho sa lambanugan at tira-tirang pagkain lang ang binibigay sa kanya. Kahit alila, hindi mo tratuhin ng ganon. Habang masipag na nagsusulat sa kanyang kwaderno, nanlaki ang mga mata ni De La Cruz. Ano po, sa panahon ngayon, may ganon pa ring pagtrato? Tumingin si Kapitan Rolly sa malayo at nagpatuloy, pero tiniis lahat ni Elena. Dahil lang sa anak niyang si Sofia kaya siya nabubuhay, sabi niya. Ang isang inang ganon, iiwan ang anak at lalayas. Kahit aso, tatawa sa kuwentong yan. Umalis ang 2 investigador sa bahay ng kapitan at nagtungo sa isang lumang sari-sari store sa gilid ng baryo. Ang may-ari, si Aling Marites Cruz, 18 taong gulang, ay kilala bilang tsismosa. Ipinatong ni Aling Marites ang kanyang mga braso sa counter at tiningnan ang mga investigador ng may interes. Si Elena, narinig ko na ilang araw bago siya mawala, ibinenta niya raw ang lupang minana niya sa mga magulang niya. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Mangubat. Ibinenta ang lupa? Nang hindi alam ng mga biyenan niya? Lumingalinga si Aling Marites sa paligid at bumulong. Anong hindi alam? Kumalat ang tsismis na kinuha lahat ng biyenan niyang si Remedios ang pera. Malaki raw ang halaga, mga 300,000 piso daw. Nagkatinginan sina Mangubat at De La Cruz. La 100,000 dila. Noong 1993, ang lawan 300,000 dila ay isang malaking halaga, halos katumbas na ng pambili ng maliit na bahay at lupa sa probinsya. Mon, bumalik ka na agad sa opisina at tingnan ang mga financial records. May naamoy akong hindi maganda rito. Bumalik sa istasyon si De La Cruz, hindi na nananghalian at hinalughog ang mga records sa bangko. Pagkaraan ng 1 oras, tumakbo siya papunta sa mesa ni Mangubat, iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Sir, nahanap ko na. Bingo. Inilapag ni De La Cruz ang printout sa mesa at itinuro ang isang partikular na bahagi.
Noong Hulyo 1933, 6,200,000 ang winithdraw mula sa account ni Elena de Guzman. Ginamit ni Mangubat ang kanyang magnifying glass at tinitigang mabuti ang printout. At sa parehong araw, 3,000,000 ang idineposito sa account ni Remedios Santos, ang PETSA, at halaga ay eksaktong magkatugma, idinagdag ni De La Cruz sa nanggigigil na boses. Opo. Winidraw ng 10 ng umaga, idineposito ng 10:05, huling-huli na, to sir. Sumandal si Mangubat ng malalim sa kanyang upuan. Ang pera ng manugang ay nailipat sa account ng biyenan sa isang iglap. Kung voluntaryo ba itong ibinigay o pilit na kinuha, kailangan nating marinig mula sa kanya. Ipatawag mo ulit si Remedios. Muling ipinatawag ni Mangubat si Remedios sa interrogation room. Tulad ng dati, inilagay ni Remedios ang kanyang tungkod sa tabi niya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Ipinakita ni Mangubat ang bank statement sa harap mismo ng mukha ni Remedios at nagtanong, "Ginang, noong Hulyo 22, 1993, tumanggap kayo ng 3,000 mula sa manugang ninyong si Elena, tama ba? Para saan ang perang ito?" Walang kakurap-kurap, kalmadong sumagot si Remedios. "Ah, yan ba? Siya mismo ang nag-abot sa akin." Sabi niya, "Nay, kayo na po muna ang mag-ingat ng pera ko." Napatawa si Mangubat na parang hindi makapaniwala. Ipinagkatiwala niya sa inyo ang pera, sa biyenan na halos hindi siya tratuhin ng maayos. Bakit niya ipinagkatiwala sa inyo? Malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ng biyenan kong lalaki at may malaking gastusin ang pamilya. Bata pa ang manugang ko, baka kung saan lang niya gastusin ang pera, kaya sinabi kong ako na ang mag-iingat. Nagdududang tiningnan ni Mangubat ang ekspresyon ni Remedios. Kung ganon, nasaan na ngayon ang uni 300,000 na yon? Ibinigay niyo ba sa manugang ninyo? Sandaling nag-atubili si Remedios bago ngumuso. Sabi niya kukunin niya kapag aalis na siya, pero hindi na siya bumalik. Hindi ko ninakaw, siya ang hindi kumuha. Ginang, makatuwiran po ba yan? Aalis ang isang tao na iiwan ang lahat ng pera niya, 10,000 sa bank account ng biyenan niya at aalis ng walang dala. Isinara ni Remedios ang kanyang bibig at tumalikod. Ewan ko, baliw siguro, yun kaya basta na lang lumayas. Hindi naman ako ang lumayas, di ba? Huwag niyo akong tanungin, hindi na nagpumilit si Mangubat at pinauwi na si Remedios. Sa ngayon, puro hinala pa lang at kulang pa sa matibay na ebidensya para mapaamin ang tusong matanda. Kinabukasan, natunton ng 2 investigador ang isang trabahador na nagtrabaho sa 3 henerasyon Lambanugan, 10 taon na ang nakalipas. Si Mang Kiko, 62 taong gulang, ay halatang takot nang marinig ang salitang pulis. Nakayuko si Mang Kiko sa harap ni Mangubat at nagsalita sa mahinang boses. Noong gabi na nawala si Elena, parang may narinig akong ingay mula sa direksyon ng bodega. Lumapit si Mangubat kay Mang Kiko at nagtanong, "Anong ingay? Sigaw ba?" Pinaikot-ikot ni Mang Kiko ang kanyang mga mata at hindi tinapos ang kanyang sinasabi. "Hindi ko po sigurado. May narinig akong malakas na kalabog at parang natunog, pero natakot akong lumabas. Akala ko aso lang ang tumatahol." Tahimik na pinanood ni Mangubat ang takot na si Mang Kiko at naramdaman niya may alam pa ang taong ito, pero takot siya kay Remedios kaya't hindi siya nagsasalita. Sunod na kinausap ng 2 investigador ang panganay na manugang ng Lambanugan, si Teresa. Si Teresa, 88 taong gulang, ay nanatili sa poder ng mga biyenan kahit na namatay ang asawa niyang si Jaime noong 1991. Sa harap ng mga investigador, kinakabahang kinukuskus ni Teresa ang kanyang mga kamay. "Mabuti po ang pagsasama namin ni Elena. Nagtutulungan kami sa buhay." Matalas na nagtanong si Mangubat. Sabi po nila, sobra raw ang pagmamaltrato ni Aling Remedios kay Elena. Sinaktan din po ba niya? Sandaling nag-atubili si Teresa bago hirap na tumango. "Totoo po yun. Medyo malupit po si Nay. Pero hindi naman po niya kayang pumatay ng tao. Imposibleng saktan niya ang manugang niya." Nanginginig ng husto ang mga mata ni Teresa. Hindi nakaligtas sa pansin ni Mangubat na habang pinagtatanggol niya ang kanyang biyenan, mayroon din siyang pagdududa.
Ilang araw ang lumipas, ang anak ng biktima, si Sofia, ay pumunta sa istasyon ng pulis suot ang kanyang uniforme. Umupo si Sofia sa harap ni Detective Mangubat at sa nanginginig na boses, ibinahagi ang isang alaala na matagal na niyang itinatago. Sir, ilang araw po bago mawala si Mama. Nagising po ako sa madaling araw dahil nauuhaw ako at nakita ko si Mama na nag-iimpake ng mga gamit sa isang sulok ng kwarto. Binuklat ni Mangubat ang kanyang kwaderno at marahang nagtanong, "Nag-iimpake? Damit ba ang inilalagay niya?" Tumango si Sofia habang namumula ang kanyang mga mata. "Opo." Umiiyak po si Mama. Nagulat po ako at nagtanong, "Ma, saan ka pupunta?" Pinunasan ni Sofia ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at nagpatuloy. Niyakap po ako ni Mama at sinabi, "Sofia," tumakas na 3 puntos sa kanyang kwaderno. Una, kung talagang ipinagkatiwala ng manugang ang pera, bakit hindi niya ito kinuha at umalis ng walang dala? Ikalawa, kung paglayas ito, bakit niya sinabi sa anak na sasama siya? Ikatlo, kung ang bangkay ay itinapon sa tapayan sa sarili niyang bahay, posible bang may ibang tao na pumasok at gumawa nito? Isinara ni Mangubat ang kwaderno at bumulong na parang sa sarili. Hindi ito paglayas. Ito ay isang pagpatay na nabigo sa pagtakas. Ika-8 ng Disyembre, masusing sinundan ni Detective Mangubat ang 300,000 na tinanggap ni Remedios mula sa kanyang manugang. Mon, imposibleng nabubulok lang ang perang yon sa account ni Aling Remedios. Siguradong may pinagdalhan yan. Sa utos ni Mangubat, buong gabing hinalughog ni De La Cruz ang mga records ng bangko. Kinabukasan ng umaga, kinukusot ang kanyang namumulang mga mata, tumakbo siya papunta kay Mangubat. "Sir, bingo, nahanap ko na ang records." Inilapag ni De La Cruz ang isang printout sa mesa ni Mangubat. Noong Hulyo 25, 1993, ang buong 10,000 ay winithdraw mula sa account ni Aling Remedios. Inayos ni Mangubat ang kanyang salamin at tiningnan ang petsa. Idineposito noong Hulyo 22, winithdraw noong Hulyo 25. Sa loob lang ng 3 araw, kinuha lahat. Opo, winithdraw po in cash, kaya hindi nakalagay sa records kung saan ginamit. Sumandal si Mangubat at nag-isip ng malalim. Kung ang malaking halaga na nakuha mula sa manugang ay winithdraw in cash sa loob ng 3 araw, malaki ang posibilidad na ginamit ito sa isang kagyat na pangangailangan walang 3,000. Saan kaya napunta ang ganoong kalaking pera sa loob ng 3 araw? Iginuhit ni Mangubat ang family tree ni Remedios sa isang whiteboard at isa-isang tinukoy ang mga miyembro. May 3 anak na lalaki si Remedios. Ang panganay, si Jaime, ay namatay sa cancer sa atay noong 1991. Ang pangalawa, si Rico, ay asawa ng biktimang si Elena at ang bunso, si Benji, ay 29 taong gulang noong 1993. Binilugan ni Mangubat ng pula ang pangalan ng bunsong anak, si Benji. "Mon, imbestigahan mo tong bunso. Alamin mo kung anong ginagawa niya noong 1993. Mabilis na umalis si De La Cruz at bumalik pagkaraan ng ilang oras pawis na pawis. "Sir, nagtayo pala ng malaking negosyo ng traktora at gamit pangsaka si Benji noong 1993, pero nalugi siya at nabaon sa utang." "Magkano ang utang?" "Nangutang po siya ng UA 300,000 sa isang kilalang loan shark sa Tayabas." Biglang nanlaki ang mga mata ni Mangubat. 200,000. Eksakto ang halaga. Tumango si De La Cruz at idinagdag. At ang utang na yon nabayaran ng buo noong Hulyo 28, 1993. Tinapik-tapik ni Mangubat ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Noong Hulyo 25, kinuha ni Remedios ang pera at pagkaraan ng 3 araw, noong Hulyo 28, biglang nawala ang utang ng bunsong anak. Lahat ng pangyayari ay tumuturo sa iisang direksyon. Ang loan shark. Nasa Tayabas pa ba? Opo. Nagpapatakbo po ng pawn shop bilang kunwari pero nagpapautang pa rin. Tumayo si Mangubat. "Unahin nating kausapin si Benji. Nasa Angeles, Pampanga raw siya, di ba?" Nagmaneho sina Mangubat at De La Cruz patungong Angeles.
nagpapatakbo si Benji ng isang lumang repair shop ng mga makinaryang pangsaka sa isang liblib na lugar sa Angeles. Sa harap ng kanyang shop, magulong nakakalat ang mga kalawangin na parte ng traktora at kuliglig. Isang 35 taong gulang na si Benji na nakasuot ng maduming damit pantrabaho ang sumalubong sa mga investigador. Halata ang kaba sa kanyang mga mata dahil sa hindi inaasahang bisita. "Mga sir, ano pong maipaglilingkod ko?" "Matino po akong mamamayan." Lumingalinga si Mangubat at kaswal na nagtanong, "Benji, may itatanong lang kami tungkol sa isang pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Noong 1993, nagkaroon ka raw ng malaking utang, tama ba?" Agad na nanigas ang mukha ni Benji. "Opo. Medyo nagkaproblema po sa negosyo. Matagal na po yon, di ba? Ang gate at 300,000 na ibinayad mo noon, sino ang nagbayad? Imposibleng galing sa'yo yon." Napalunok si Benji at umiwas ng tingin. Si mama po ang nagbayad. Ayaw niya raw makitang maghirap ang bunso niyang anak." Lumapit pa si Mangubat at matalas na nagtanong, "Alam mo ba kung saan galing ang perang yon?" "Imposibleng galing lang sa ipon ng nanay mo yon." Napailing ng husto si Benji. Sabi po ni Mama, pera niya yon. Akala ko nagbenta siya ng lupa o kung ano. Hinding-hindi ko po alam na pera yon ang hipag ko. Tinitigan ni Manggubat ang nanginginig na mga mata ni Benji. "Sigurado ka bang hindi mo alam? Kung nalaman mong pera yon ng hipag mo, hindi mo ba tatanggapin?" "Totoo po. Kung alam ko lang, mababaliw ba akong tanggapin yon? Pagkatapos mamatay ni Kuya, alam ko kung gaano naghirap si Ate Elena." Hinampas ni Benji ang kanyang dibdib na parang puno ng hinanakit. Sandaling nanahimik si Mangubat bago nag-iba ng usapan. "Sige, kung ganon. Noong Agosto 7, 1993, sa gabi na nawala ang hipag mo, nasaan ka?" Kumunot ang noo ni Benji habang inaalala. "Agosto 7, noong araw na yon, may kadate po ako sa Angeles. Pinipilit na kasi akong mag-asawa." "Kadate? Sino at saan?" "Sa isang coffee shop po sa may Balibago, pero hindi ko na matandaan ang pangalan ng babae, pero kilala ko po yung matchmaker. Si Aling Lita, kilalang bugaw sa lugar namin." Sumenyas si Mangubat kay De La Cruz. Agad na kinuha ni De La Cruz ang kanyang kwaderno at isinulat ang impormasyon. Pagbalik sa istasyon, tinawagan ni De La Cruz ang matchmaker para kumpirmahin ang alibi ni Benji. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni De La Cruz ang telepono at nagulat, "Sir, nakausap ko po si Aling Lita. 10 taon na ang nakalipas pero tandang-tanda niya ang petsa. Birthday niya raw kasi noon. Mula 6 ng gabi hanggang 9, magkasama raw sila ni Benji. Pagkatapos ng date, kumain pa raw sila." May matibay na alibi si Benji. Ngunit hindi binura ni Mangubat ang pangalan ni Benji sa whiteboard. Kahit may alibi siya, sobra-sobra ang motibo niya. Kung mag-iingay ang hipag niya tungkol sa pera, mabubulilyaso ang pagbabayad niya ng utang at masisira ang planong pagpapakasal. Bumalik si Mangubat sa lambanugan at hinanap ang panganay na manugang, si Teresa. Nag-aayos ng tog si Teresa sa kusina at nagulat nang makita ang mga investigador. Mahigpit niyang hinawakan ang basahan sa kanyang kamay. Hindi maitago ang kanyang kaba. Marahang nagsalita si Mangubat. "Ginang, noong nakaraan sinabi niyo lang na maganda ang pagsasama ninyo ni Elena. May iba pa po ba kayong naaalala?" Kahit maliit na detalye lang po. Kinagat ni Teresa ang kanyang labi at nag-atubili bago nagdesisyong magsalita. "Ang totoo po, ilang araw bago mawala si Elena, nag-away sila ng malaki ni Nay. Naging alisto ang mga tainga ni Mangubat." "Nag-away? Tungkol saan po?" Lumingalinga si Teresa sa paligid at bumulong. Sumisigaw po siya na ibalik ang pera niya. "Ibalik niyo ang pera ko. Kukunin ko ang perang yon at aalis na ako." Sigaw niya. Unang beses ko pong nakitang ganon katapang si Elena. Lumapit pa si Mangubat at nagtanong, "Aalis? Ano pong ibig sabihin nun?" "Aalis ng bahay?" "Opo." Sabi niya, gagamitin niya ang pera para umupa ng kwarto sa bayan at doon sila titira ni Sofia. Bubukod daw po siya. Planong bumukod. Naalala ni Mangubat ang sinabi ni Sofia ilang araw na ang nakalipas. Sabi po ni Mama, pupunta kami sa magandang lugar.
Eksaktong tugma ito sa sinabi ng anak. Hindi simpleng paglayas ang plano ni Elena, kundi isang pagtakas kasama ang kanyang anak para magsimula ng bagong buhay. Nagpatuloy si Mangubat sa pagtatanong sa baryo at may nakuha pang isang impormasyon, isang testimonya mula sa mga matatanda sa Senior Citizen Center. Ilang araw bago mawala si Elena, ipinagkalat na ni Aling Remedios sa buong baryo. May kalaguyo ang manugang ko, kakaiba ang mga tingin niya, mukhang may mangyayaring masama. Bago pa man siya mawala, gumawa na siya ng kuwento na may ibang lalaki ang manugang. Ito ay malinaw na isang planadong paggawa ng dahilan para sa paglayas. Bumalik si Mangubat sa istasyon at tumayo sa harap ng whiteboard. Idinikit niya ang mga litrato ng 3 suspek at inayos ang mga impormasyon. Una, ang biyena na si Remedios. Motibo, problema sa pera, at ang takot na mawala ang apo, at ang detalyadong plano. Ikalawa, ang bayaw na si Benji. Motibo, panganib na masira ang kasal kung mabubunyag ang utang, ngunit masyadong perpekto ang alibi. Ikatlo, ang hindi pa nakikitang kalaguyo. Isinara ni Mangubat ang takip ng kanyang marker at bumulong. Sa huli, ang gulat at lindisan libong ang pumatay sa kanya. Pera ang dahilan ng lahat. 12 ng Disyembre, sa isang araw na humahampas ang malamig na hangin, muling ipinatawag ni Detective Mangubat ang trabahador na si Mang Kiko sa istasyon. Si Mang Kiko, na sa loob ng 10 taon ay nagtrabaho sa 3 henerasyon lambanugan sa paglilipat ng mga tapayan at pagde-deliver, ang taong iyon na may pag-aalinlangan sa kanyang mga unang sinabi. Dinala ni Mangubat si Mang Kiko sa isang maliit na interrogation room at sinimulan siyang gipitin. Nakaupo si Mang Kiko sa upuan, hindi mapakali, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang magaspang na mga daliri, na sanay sa mabibigat na trabaho, ay bahagya o sa halip ay nanginginig ng husto. Humarap si Mangubat at umupo, nagsasalita sa mababang boses. Mang Kiko, buto ng tao ang natagpuan, hindi mo na ito maitatago. Ano ang nakita mo noong gabing iyon? Kinagat ni Mang Kiko ang kanyang labi at yumuko, hindi sumasagot. Lumapit pa si Mangubat, ang kanyang mukha ay malapit sa mukha ni Mang Kiko at tinitigan siya sa mata. Kung magsasalita ka ngayon, magiging importanteng testigo ka. Pero kung mananahimik ka hanggang sa huli, sasampahan ka namin ng kasong obstruction of justice at pagtatago ng ebidensya. Pumili ka. Bahagyang nagulat at napakislot ang balikat ni Mang Kiko. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid at ang tunog lamang ng segundero ng orasan sa pader ang maririnig. Sa wakas, napahilamos si Mang Kiko at hirap na nagsalita. Sir, ang totoo po niyan, natagalan ang trabaho ko sa paglilipat ng tapayan noong gabing iyon kaya hindi ako nakauwi. Natulog na lang po ako sa isang maliit na kubo sa tabi ng lambanugan. Nakahalukip-kip si Mangubat at tumango. Magpatuloy ka. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang detalye. Sa nanginginig na boses, sinimulan ni Mang Kiko na alalahanin ang gabing ayaw na niyang balikan. Mga 10:00 po ng gabi yon. Naiihi po ako kaya lumabas ako ng kubo at naninigarilyo sa isang sulok ng bakuran ng napalunok si Mang Kiko na parang natutuyo ang lalamunan. May narinig po akong boses ng babae mula sa direksyon ng bodega. Isang matinis na sigaw. Binuklat ni Mangubat ang kanyang kwaderno at nagtanong. Hindi ko na po matandaan ng eksakto, pero may narinig akong sigaw tungkol sa pera. Tapos, kasunod noon, narinig ko ang boses ng isang matandang babae na sumisigaw din. Naging matalas ang tingin ni Mangubat. Matandang babae? Sino? Lumingalinga si Mang Kiko at bumulong. Si Aling Remedios po. Sigurado po akong boses niya yon. Parehong-pareho sa tono niya kapag pinapagalitan niya ako. Anong sumunod? Natapos ba sa sigawan? Namutla ang mukha ni Mang Kiko na parang papel. Hindi po. May narinig akong malakas na kalabog. Parang may mabigat na bagay na bumagsak. Tapos may maikling sigaw at biglang tumahimik na parang walang nangyari. Tinitigan ni Mangubat si Mang Kiko ng diretso sa mata. Hindi ka ba pumasok para tingnan, baka may taong natumba? Napailing ng husto si Mang Kiko at iwinasiwas ang kanyang mga kamay. Natakot po ako. Inisip ko,
Kung makikialam ako sa problema ng pamilya nila, mawawalan ako ng trabaho. Kaya tumakbo na lang ako pabalik sa kubo. Itinakip ni Mang Kiko ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, halatang pinahihirapan ng konsensya. Kinabukasan po ng umaga yon, nilapitan ako ni Aling Remedios ng maaga at nagtanong, napakasama po ng tingin niya. Pinadali ni Mangubat. Anong sinabi niya? Kiko, wala ka namang narinig kagabi, di ba? Kahit daga, walang gumalaw. Di ba? Ganon po. Kaya napasagot na lang ako ng, opo, wala po akong narinig. Malinaw na sinubukan ni Remedios na pagtakpan ang nangyari. Masinsinang isinulat ni Mangubat sa kanyang kwaderno. Itinaas ni Mang Kiko ang kanyang ulo at may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang sahod ko po sa kanila ang bumubuhay sa pamilya ko. Kung hindi sa kanila, wala po akong ibang mapupuntahan kaya nagpanggap akong walang alam. Basag ang boses ni Mang Kiko. Pero nang lumabas ang mga buto mula sa tapayan, hindi ko na po kinaya. Kung hindi ako magsasalita, parang kasabwat na rin ako sa pagpatay sa kanya. Inalis ni Mangubat ang kanyang salamin at pinunasan ito, tumatango. Tama ang ginawa mo. Kahit huli na, mas mabuti nang nagsalita ka. Ang testimonya mong ito ang magiging susi sa paglutas ng kaso. Dahil sa mahalagang testimonya ni Mang Kiko, naging malinaw ang balangkas ng kaso. Noong gabi ng Agosto 7 sa bodega, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang biyenan na si Remedios at ang manugang na si Elena tungkol sa pera. Pagkatapos ng isang malakas na kalabog, tuluyan nang naglaho si Elena. Hindi ito gawa ng isang tagalabas, kundi isang karumal-dumal na krimen na nangyari sa loob mismo ng pamilya. Agad na ipinatawag ni Mangubat ang biyenan na si Remedios, ngayon ay bilang isang suspek na. Hindi tulad ng dati, matigas na parang bato ang ekspresyon ni Remedios. Sa likod ng kanyang kamay na nakahawak sa tungkod, kitang-kita ang mga ugat na nakaumbok. Hinampas ni Mangubat ang mesa at nagtanong, Aling Remedios, noong gabi ng Agosto 7, 1993, nag-away kayo ng manugang ninyo sa bodega, tama ba? Ano ang ginawa ninyo? Isinara ni Remedios ang kanyang bibig at masamang tinitigan si Mangubat. Wala akong alam diyan. Noong gabing yon, nakita ko lang ang manugang ko na bitbit ang mga gamit niya at umalis. Kahit dulo ng daliri niya, hindi ko ginalaw. Hindi kayo nag-away sa bodega? May nakarinig sa inyong nagsisigawan tungkol sa pera. Wala. Gawa-gawa lang yan. May testigo kami. Narinig niya ang boses ninyong dalawa at pati ang malakas na kalabog mula mismo sa tabi ng bodega. Biglang nanginginig ang mga mata ni Remedios, ngunit agad siyang napailing at walang hiyang sumagot. Sinungaling! Nag-iimbento lang yang taong yan para makahingi ng pera. Papatayin ko ang isang tao. Sa katandaan kong to, saan ako kukuha ng lakas? Hindi na nakipagtalo si Mangubat at pinauwi muna si Remedios. Kung walang matibay na ebidensya o pag-amin, mahirap talunin ang tusong matanda. Para makapag-isip, tinawag ni Mangubat si De La Cruz. Mon, gaano kabigat yung malaking tapayan kung saan natagpuan ang bangkay? Tiningnan ni De La Cruz ang report ng crime scene. Gawa po sa luwad kaya mabigat. Kahit walang laman mahigit 30 kilo na, mas mabigat pa kung may laman. Sumandal si Mangubat at tiningnan ang whiteboard. Isipin mo, bubuhatin mo ang isang taong walang malay, isisiksik sa loob ng tapayan, isasara ang takip, tapos papatungan mo pa ng 2 pang mabibigat na tapayan. Tumango si De La Cruz at nagpatuloy. Oo nga po, noong panahong yon, 11 taong gulang na ang matanda. Imposibleng magawa niya yon mag-isa. Masisira ang likod niya. May katiyakan sa boses ni Mangubat. May kasabwat. Siguradong may tumulong sa pagtatago ng bangkay. Muling isinulat ni Mangubat ang listahan ng mga taong nasa Lambanugan noong gabi ng Agosto 7 Bisicos 1903. Si Remedios, ang asawang si Rico, ang panganay na manugang na si Teresa at ang trabahador na si Mang Kiko na natulog sa labas. Isa-isang tinanggal ni Mangubat ang mga pangalan. Si Rico, lasing at tulog sa bahay ng kaibigan. Si Mang Kiko, takot at naninigarilyo lang sa labas. Huminto ang dulo ng ballpen ni Mangubat sa huling pangalan.
ang tanging tao na maaaring tumulong kay Remedios sa loob ng bodega. Sa oras na iyon, ang mga taong gising sa loob ng bahay ay sina Remedios at ang panganay na manugang na si Teresa lamang. Biglang tumayo si Mangubat. "Mon, ipatawag mo si Teresa for an emergency summon. Hindi na bilang testigo, kundi bilang suspect na. Kailangan nating maging mas matindi ngayon." Pagkaraan ng isang oras, dumating si Teresa sa istasyon. Ang kanyang mukha ay maputla at walang bahid ng dugo. Umupo siya sa waiting area at sa loob ng 2 oras, hindi uminom ng kahit isang patak ng tubig at hindi gumalaw. Tiningnan ni De La Cruz ang monitor sa situation room at sinabi kay Mangubat, "Sir, tingnan niyo po si Ginang Teresa. Kanina pa po niya kinukuskos ang mga kamay niya. Hindi ba't senyalis yan ng matinding kaba?" Sinilip ni Mangubat ang waiting area sa pagitan ng mga blinds. Nakayuko ng malalim si Teresa, pinipilipit ang kanyang mga daliri hanggang sa mamuti. Mukhang hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng sikretong itinago niya sa loob ng 10 taon. Nagdesisyon si Mangubat. "Dalhin mo siya sa interrogation room. Tatapusin natin to ngayon." Pinapasok si Teresa ng isang pulis sa interrogation room. Pag-upo pa lang niya sa upuan, nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Umupo si Mangubat sa tapat niya at tahimik lang siyang tinitigan. Hindi siya nagmamadali o sumisigaw. Hinintay niya lang na kusang bumukas ang pinto ng kanyang konsensya. Isang nakabibinging katahimikan ang nagtagal. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Teresa at di nagtagal, tumulo ito. Sa wakas, nagsalita si Teresa sa nanginginig na labi. "Sir, may sasabihin po ako. Nakita ko po ang lahat." 12 ng Disyembre, 4 ng hapon, binuksan ni Detective Mangubat ang recorder na nakapatong sa mesa ng interrogation room. Kasabay ng isang click, kumislap ang pulang ilaw at nagsimulang umikot. Sa tapat niya, si Teresa ay nanginginig na parang dahon sa hangin habang inaabot ang isang paper cup. Hirap siyang lumunok ng isang lagok ng tubig. Nang ibaba niya ang tasa, nanginginig ng husto ang kanyang kamay kaya't tumama ito sa mesa at gumawa ng malakas na kalansing. Nagsimulang magsalita si Teresa. Ang kanyang mga labi tuyo. "Sir, gusto ko po munang ipaliwanag ang sitwasyon ko para po maintindihan ninyo." Nakahalukip-kip si Mangubat at dahan-dahang tumango. "Sige lang, mahaba ang oras natin. Sabihin mo lahat, huwag kang mag-iwan ng detalye." Nakatitig sa sahig, sinimulan ni Teresa na alalahanin ang masakit na nakaraan. "Namatay po ang asawa ko noong 1991, kanser sa atay. Pagkamatay niya, gusto ko na sanang bumalik sa amin. Pero patay na rin po ang mga magulang ko at baon sa utang ang pamilya ng kuya ko kaya hindi nila ako kayang kupkupin." Nanginginig ang boses ni Teresa habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Wala po akong mapuntahan, parang mag-isa na lang ako sa mundo. Kaya wala po akong nagawa kundi manatili sa poder ni Nay at tumulong sa lambanugan. Kailangan ko pong magtrabaho para may makain." Diretsahang nagtanong si Mangubat. "Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Ngayon, dumako na tayo sa punto. Noong gabi ng Agosto 7, 1993, ano ang nangyari sa bodega?" Napabuntong hininga si Teresa at mahigpit na kinuyom ang kanyang palda. Namuti ang kanyang mga buko sa sobrang diin. "Mga 10:00 po ng gabi yon. Nasa kwarto po ako at nanonood ng TV nang huminto sandali si Teresa at lumunok. May narinig po akong sigawan mula sa direksyon ng bodega. Isang matinis na sigaw. Kaninong boses?" "Boses po ni Nay at ni Elena. Pareho po silang nagsisigawan." Muling kinuha ni Teresa ang tasa ng tubig, ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, tumapon ang tubig sa mesa. "May masama po akong kutob, kaya tumakbo ako papunta sa bodega. Pagbukas ko ng pinto, namutla ang mukha ni Teresa at napuno ng takot. Si Elena, nakahandusay po sa malamig na sementadong sahig. Hindi gumagalaw. Sa mababang boses, nagtanong si Mangubat, "Ang biyenan mo? Nasaan siya?" Nakatayo po sa tabi mismo ni Elena. Humihingal po siya. Itinakip ni Teresa ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at humagulgol.
May dugo pong umaagos mula sa likod ng ulo ni Elena. Nabasa ng pulang dugo ang sahig. Sa sobrang takot ko, hindi man lang ako nakasigaw. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid, tanging ang tunog ng umiikot na tape ng recorder ang maririnig. Kalmadong nagtanong si Mangubat. Ano ang sinabi ng biyenan mo? Sa nanginginig na boses, sumagot si Teresa. Pagkakita niya sa akin, sabi niya, yang babaeng yan, sinugod ako para hingin ang pera kaya itinulak ko, tapos nadulas siya. Ganun po ang sabi niya. Wala raw siyang kasalanan. Kaya ano ang ginawa mo? Malalaking butil ng luha ang tumulo mula sa mga mata ni Teresa. Siyempre po, sinubukan kong tumawag sa 119. Tumatakbo na po ako papunta sa telepono nang bigla niya akong hinablot sa braso. Ang lakas-lakas po niya. Hindi ako makapalag. Ano ang sinabi niya habang pinipigilan ka? Yumuko si Teresa at nagsalita sa halos pabulong na boses. Pag nag-report ka ngayon, makukulong ako. Malulugi ang lambanugan na to at palalayasin ka rin sa bahay na to. Idadamay kita, sasabihin kong kasabwat ka. Ganon po ang pagbabanta niya. Nanginginig sa konsensya, humagulgol si Teresa. Wala po akong ibang mapupuntahan kung aalis ako sa bahay na to dahil sa sinabi niyang yon, natigilan ako. Hindi ko na nagawang mag-report. Hinintay ni Mangubat na kumalma si Teresa. Pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at nagpatuloy. Itinuro po ni Nay ang isang walang lamang tapayan sa sulok ng bodega. Diyan natin siya iligpit ng walang nakakaalam. Ganon po ang utos niya. Naging matalas ang tingin ni Mangubat. Walang laman? Nakahanda na? Bakit walang laman ang tapayan na dapat ay may alak? Hirap na tumango si Teresa. Opo. Doon ko po nalaman, hindi pala yon aksidente. Planado po niya. Pinalinis na niya ang tapayan bago pa man. Anong sumunod? Sinunod mo ba ang utos niya? Nanginginig ang mga labi ni Teresa at hindi siya makapagsalita. Matagal siyang nag-atubili. Sir, sinubukan ko pong tumalikod sa utos niya. Tatakas na po sana ako nang biglang huminto si Teresa at nangasim ang kanyang mukha. Noon, yung akala kong patay ng si Elena. Bigla pong nagmulat ng mata. Napigil ni Mangubat ang kanyang hininga. Iniabot po ni Elena ang kamay niyang puno ng dugo at hinawakan ang laylayan ng pantalon ko. Nabasag ang boses ni Teresa. Ate, tulungan mo ko, parang awa mo na. Ganon po ang pakiusap niya. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng silid. Maging si Mangubat at si De La Cruz na nagsusulat sa tabi ay walang masabi, nakatitig lang kay Teresa. Itinakip ni Teresa ang kanyang mukha sa dalawang kamay at umungol na parang hayop, pero parang nawalan na ng lakas si Elena. At pumikit ulit. Nanlambot na po ang katawan niya. Mabigat na nagsalita si Mangubat. Anong sumunod? Tumawag ka ba ng ambulansya? Umiling si Teresa at humagulgol. Sumigaw po si Nay. Pag nabuhay ang babaeng yan, pareho tayong matatapos. Tulungan mo ko, bilis. Ganon po. Pinunit-punit ni Teresa ang kanyang palda sa sobrang paghihirap. Ako po. Inalis ko ang kamay ni Elena. Yung kamay niyang nakahawak sa binti ko. Inalis ni Mangubat ang mapanghusgang tingin at kalmadong nagtanong. Tapos, binuhat po ni Nay ang nanlalambot na katawan ni Elena at pilit na isiniksik sa loob ng tapayan. Parang nabali po ang katawan niya pagpasok, tapos isinara niya ang takip. Halos hindi na makahinga si Teresa sa pag-iyak habang nagpapatuloy. Nakatulala lang po ako at pinapanood ang lahat. Nanginginig ang mga binti ko, kaya hindi ko siya napigilan. Anong sumunod? Siya lang ba ang nagsara ng takip at tapos na? Hindi po. Sumigaw si Nay, hindi. To pwedeng mabisto. Patungan natin ang ibang tapayan para maitago. Bilisan mo, tulungan mo ko. Napailing si Teresa sa paghihirap. Ayoko po sanang gawin, ayaw na ayaw ko po, pero hindi sumunod ang katawan ko. Natakot po ako kay Nay. Nanginginig ng husto ang balikat ni Teresa. Sa huli, sinunod ko po ang utos niya. Sabay naming binuhat ang dalawang mabibigat na tapayan at ipinatong sa ibabaw. Muling bumalot ang mabigat na katahimikan sa silid.
Sumandal si Teresa sa upuan na parang nawalan ng lakas at bumulong. Mula noong araw na yon, hindi na po ako makatulog nang walang alak. Gabi-gabi, napapanaginipan ko si Elena, umiiyak at nagtatanong, "Ate, bakit mo ginawa yon?" Itinaas ni Teresa ang kanyang mukha na basang-basa ng luha at tiningnan si Mangubat. Hindi naman ako ang direktang pumatay sa kanya. Ganon ko po duwag na kinumbinsi ang sarili ko para makayanan ang 10 taon. Impyerno po ang buhay ko. Tinitigan ni Mangubat si Teresa ng diretso sa mata at ibinato ang huling tanong. "Ginang Teresa, huling tanong, buhay pa ba si Elena nang ilagay ninyo sa tapayan?" Sa halip na sumagot, walang tigil na tumulo ang luha ni Teresa. Patuloy na umangat baba ang kanyang balikat. Paglagay po sa kanya sa tapayan, sandali po siyang nagmulat ng mata bago pumikit ulit. Hindi ko po alam kung buhay pa siya. Wala po akong lakas ng loob na tingnan. Hindi pinatay ni Mangubat ang recorder at biglang at patuloy na sumigaw. "Walang hiya. Kahit dulo ng buhok ng manugang ko, hindi ko ginalaw. Paninira lang yan." Pilit na isinakay ng mga pulis si Remedios sa patrol car. Inumpog niya ang kanyang ulo sa bintana at nagwala. Ang kanyang itsura ay puno ng galit, hindi kapani-paniwala para sa isang matandang nasa edad 70. 13 ng Disyembre, dala ang isang search warrant, hinalughog ni De La Cruz ang walang taong bahay ni Remedios. Nang buksan niya ang isang antigong aparador na gawa sa kahoy at madreperla, sumingaw ang amoy ng lumang naphthalene. Isa-isang binuksan ni De La Cruz ang mga drawer, kinakapa ang ilalim. May naramdaman siyang manipis at lumalangit-ngit na papel sa dulo ng kanyang mga daliri. "Ano to?" Kinuha ni De La Cruz ang naninilaw na papel at itinapat sa ilaw. Nakasulat dito sa hindi pantay na sulat kamay ang petsang Agosto 6, 1993. Ihanda ang tapayan, ilagay sa sulok ng bodega. Maingat na inilagay ni De La Cruz ang papel sa isang transparent na plastic bag habang nakakaramdam ng kilabot. Diyos ko, isang araw bago ang krimen. Planado to. Ginamit ni Mangubat ang papel bilang ebidensya at muling ipinatawag si Remedios mula sa selda. Nakasuot ng damit preso, tinitigan ni Remedios ang papel na inilatag ni Mangubat. Tinapik-tapik ni Mangubat ang papel. "Ginang, sulat kamay niyo to, di ba? Agosto 6, 1993. Eksaktong isang araw bago mawala ang manugang ninyo." Nagkibit balikat si Remedios at umiwas ng tingin. "Isinulat ko yan para maghanda ng alak. Kailangang walang laman ang tapayan para makagawa ng bagong alak." Nagkunot noo si Mangubat at binuklat ang mga dokumento. "Ganon ba? Pero walang record na gumawa kayo ng alak noong Agosto 6 o sa mga sumunod na araw." Sabi rin ng mga trabahador, wala silang inilipat na alak. Natigilan si Remedios at hindi makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na daliri na nakapatong sa kanyang tuhod. "Hindi ko na matandaan. Paano ko maaalala ang isang bagay na 10 taon na ang nakalipas?" 15 ng Disyembre, nagsimula ang ikalawang bugso ng matinding interogasyon kay Remedios. Habang isa-isang lumalabas ang mga ebidensya, unti-unting nagbago ang ugali ni Remedios. Nagkunwari siyang naagrabyado at nagsimulang magsumbong sa mga investigador. "Detective, ang totoo po, ako nga ang nagtulak. Pero si Teresa ang nag-isang naglagay sa kanya sa tapayan. Malakas po ang babaeng yon." Napailing si Mangubat sa pagkadismaya at binuklat ang kanyang kwaderno para balikan ang mga naunang pahayag. "Aling Remedios, noong una, sabi niyo wala kayong alam, lumayas daw ang manugang ninyo, tama?" Yumuko si Remedios at nagkunwaring walang naririnig. Tapos, nang umamin si Teresa, nagbago ang kuwento nyo, itinulak nyo lang daw. Isinara ni Mangubat ang kwaderno at tinitigan si Remedios. "At ngayon, sinasabi niyong si Teresa ang naglagay sa kanya, pabago-bago ang pahayag ninyo. Sino ang maniniwala sa inyo?" Kinagat ni Remedios ang kanyang labi hanggang sa dumugo. "Totoo po. Matanda na ako. Wala na akong lakas." Nang hapong iyon, isang mahalagang karagdagang resulta ng pagsusuri ang dumating mula sa PNP Crime Lab. Nagmamadaling tumakbo si De La Cruz, dala ang mga dokumento. "Sir, lumabas na po ang resulta."
tungkol po sa lamat sa likod ng bungo ng biktima. Kinuha ni Mangubat ang mga dokumento. Anong sabi? Hindi po yon dahil sa simpleng pagkadulas. Isang malakas na impact mula sa isang matigas na bagay na may kanto. Pinaningkitan ni Mangubat ang kanyang mga mata. May ganoong bagay ba sa bodega? Tumango si De La Cruz at ipinakita ang mga larawan mula sa crime scene. Ang kanto po ng isang parisukat na patungan ng tapayan sa loob ng bodega at ang kapal ng bibig ng tapayan ay eksaktong tumutugma sa hugis ng sugat ng biktima. Dahil sa impact na yon, siguradong nawalan agad ng malay ang biktima. Pinagpalit-palit ni Mangubat ang tingin sa mga larawan at sa resulta ng autopsy, tumatango, itinulak, natumba, at nang mawalan ng malay, karumal-dumal. Ika-11 ng Disyembre, para sa huling pagkakataon, ipinatawag ni Mangubat si Remedios sa interrogation room. Tahimik na kinuha ni Mangubat ang 2 litrato mula sa isang folder at inilapag ito sa malamig na mesang bakal sa harap ni Remedios. Ang unang litrato ay isang kupas na larawan ni Sofia noong 7 taong gulang pa siya, masayang nakaupo sa kandungan ng kanyang inang si Elena. Ang pangalawa ay isang ID picture ng kasalukuyang 11 taong gulang na si Sofia, nakasuot ng uniforme, seryoso ang mukha at nakatingin ng diretso. Sa mababang boses, dahan-dahang nagsalita si Mangubat. Ang batang ito, sa loob ng 10 taon, naniwalang iniwan siya ng kanyang ina. Napako ang tingin ni Remedios sa mga litrato. Dahil araw-araw niyong sinasabi sa kanya, sumama ang nanay mo sa ibang lalaki, iniwan kanya. Sino ang magbabayad para sa 10 taon ng batang ito? Nagsimulang manginig ang mga talukap ng mata ni Remedios. Sa litrato, mahigpit na yakap ng manugang ang kanyang maliit na apo, nakangiti na parang pag-aari niya ang buong mundo. Tinitigan ni Mangubat si Remedios ng diretso sa mata. Nang iabot ni Elena ang kanyang kamay at nagmakaawang tulungan, ano ang ginawa ninyo? Hindi niyo ba naisip ang mukha ng apong ito? Isinara ni Remedios ang kanyang bibig at yumuko. Lumipas ang 5 minuto. Tanging ang tunog ng umiikot na tape recorder ang pumupuno sa katahimikan. Hindi nagmadali si Mangubat at matiyagang naghintay. Isang malalim na anino ang bumalot sa kulubot na mukha ni Remedios. Lumipas pa ang 10 minuto, nanginginig na bumukas ang mga tuyong labi ni Remedios. Inilagay ko siya sa tapayan at isinara ang takip. Hindi gumalaw si Mangubat, naghihintay sa susunod na sasabihin ni Remedios. Tinitigan ni Remedios ang mukha ng manugang sa litrato at sa basag na boses, nagpatuloy nang isiksik ko siya sa tapayan. Humihinga pa siya. Rinig ko ang paghinga niya. Nabasag ang boses ni Remedios at may halong pag-iyak. Pero isinara ko pa rin ang takip. Tapos tinawag ko si Teresa at sabay naming pinatungan ng 2 pang mabibigat na tapayan. Malamig na nagtanong si Mangubat, bakit ninyo ginawa yon? Pwede nyo naman siyang iligtas, di ba? Matagal na nanahimik si Remedios bago tumingala. Sa kanyang mga mata, may luha at isang nakakatakot na kabaliwan, para walang sinuman ang makapagbukas, para ilibing siya ng tuluyan. Isang mabigat na hangin ang bumalot sa silid. Hindi pinatay ni Mangubat ang recorder at ibinato ang huling tanong, bakit ganoon na lang kalupit ang trato ninyo sa inyong manugang? Tinitigan ni Remedios si Mangubat ng may basang mga mata. Kailangang mamatay ang babaeng yon para mabuhay ang mga anak ko. Nanginginig ang boses ni Remedios kung ipagkakalantaran niya sa buong baryo yung 13 disian, mabubulgar ang utang ng bunso kong si Benji at hindi na siya makakapag-asawa. Si Rico, pagtatawanan dahil hindi kayang kontrolin ang asawa. Lahat yon, kasalanan niya. Napailing si Mangubat sa kapaitan habang tinitingnan ang baluktot na pagmamahal ng isang ina. Yumuko si Remedios at bumulong sa sahig. Gusto ko lang alisin ang sagabal sa landas ng mga anak ko dahil ina nila ako. Ika-17 ng Disyembre, si Remedios Santos ay inilipat sa prosekusyon dahil sa kasong homicide at pagtatago ng bangkay.
Ang manugang na si Teresa ay isinakay din sa sasakyan ng pulis dahil sa kasong obstruction of justice at pagtatago ng ebidensya. Ika-20 ng Disyembre, inilatag ng piskal ang makapal na complaint affidavit sa kanyang mesa at sinimulang buuin muli ang trahedya ng mainit at maalinsangang tag-araw ng 1993. Hulyo 22, 1993, isang araw na maingay ang mga kuliglig. Nakuha ni Elena ang yung 3,200 mula sa pagbebenta ng lupang minana niya sa kanyang ina. Para kay Elena, hindi lang ito pera. Ito ang kanyang pag-asa, isang maliit na bahay sa bayan kung saan sila titira ng kanyang anak na si Sofia, malayo sa impyernong buhay sa poder ng mga biyenan. Ngunit ang biyenan na si Remedios na may matalas na pangamoy sa pera ay hinarang si Elena. Hoy, kung may sarili kang pera, para mo na ring binastos ang pamilyang to. Kailangan nating maghanda para sa anibersaryo ng biyenan kong lalaki, kaya akin na muna yung passbook mo. Nag-atubili si Elena, yakap-yakap ang passbook sa kanyang dibdib. Nay, pera ko po to, para po sa amin ni Sofia kapag umalis na kami. Pinutol ni Remedios ang sinasabi ni Elena at inilahad ang kanyang kamay. Huwag ka ng maraming satsat. Akin na, ilang araw ko lang hahawakan. Natatakot ka bang nakawin ko ang sarili mong pera? Poprotektahan ko yan. Sa huli, dahil sa takot sa masamang tingin ng biyenan, ibinigay ni Elena ang kanyang passbook. Hulyo 25, palihim na pumunta si Remedios sa bangko at withdraw ang buong yung 300,000. Ibinigay niya ito sa bunsong anak na si Benji na baon sa utang. O heto, bayaran mo lahat ng utang mo. Huwag ka nang gagawa ng kalokohan ulit. Nagulat na nagtanong si Benji. Nay, saan galing ang ganito kalaking pera? Walang hiyang nagsinungaling si Remedios. Pera ko to, kaya huwag mo nang isiping bayaran. Ipon ko to sa buong buhay ko. Tinanggap ni Benji ang pera. Walang kamalay-malay na ito ang duguan at pawisang pera ng kanyang hipag. Simula ng Agosto, sinuri ni Elena ang kanyang passbook at nagimbal. Balance, 0. Nawala sa sarili. Tumakbo si Elena sa bahay ng mga biyenan at kinompronta si Remedios. Nay, nasaan ang pera ko? Bakit walang laman ang passbook ko? Nagpapaypay si Remedios at kalmadong sumagot. Kailangan ni Benji ng tulong kaya ipinahiram ko muna. Ibabalik din daw niya, kaya maghintay ka. Namula ang mukha ni Elena. Ano po? Alam nyo kung gaano kahalaga ang perang yon. Ibalik nyo po ngayon din. Kung hindi, ipagkakalat ko sa buong baryo at pupunta ako sa pulis. Dahil sa galit na sigaw ni Elena, nanlamig ang tingin ni Remedios. Aba, tingnan mo ang babaeng to. Naglalakas loob ka nang sagot-sagutin ang biyenan mo. Gabi ng Agosto 5, lalong tumindi ang paniningil at pagbabanta ni Elena. Naramdaman ni Remedios ang matinding panganib. Kasalukuyang inaayos ang kasal ng bunsong anak niyang si Benji. Kung magkakaroon ng iskandalo dahil sa pera, hindi lang ang kasal ang masisira, kundi pati na rin ang reputasyon ng 3 henerasyon lambanugan. Gabi na, pumasok si Remedios sa walang taong bodega. Pinalinis niya ang pinakamalaking tapayan sa sulok at pinunasan ito. Agosto 6, nag-iwan ng isang tala si Remedios sa likod ng kalendaryo. Ihanda ang tapayan, ilagay sa sulok ng bodega, tapos na ang lahat ng paghahanda. Gabi ng Agosto 7, sawang-sawa na ang asawang si Rico sa tensyon sa pagitan ng kanyang asawa at ina. Nakakainis! Ang init ng ulo sa bahay na to. Umalis si Rico para uminom sa bahay ng kaibigan, walang pakialam na sinabi, bahala na kayo diyan, wala akong pakialam. Hindi niya akalain na sa gabing iyon, tatahakin ng kanyang asawa ang 100 na wala nang balikan. 10:00 ng gabi. Palihim na tinawag ni Remedios si Elena. Halika, doon tayo sa bodega mag-usap ng tahimik, baka marinig tayo ni Teresa. Sa pag-aakalang maibabalik na sa wakas ang kanyang pera, sumunod si Elena sa kanyang biyenan papasok sa madilim na bodega, maalinsangan at malamig sa loob. Matapang na nagsalita si Elena. Kung hindi niyo po ibibigay ngayon, bukas na bukas din, sasabihin ko lahat sa kapitan. Maging handa po kayo. Nagbago ang ekspresyon ni Remedios at malakas na itinulak ang balikat ni Elena.
Sino ka para magsalita ng ganyan ha? Nawalan ng balanse si Elena at natumba pa atras. Kasabay ng isang malakas na kalabog, tumama ang likod ng kanyang ulo sa matigas na kanto ng patungan ng tapayan. Hindi man lang nakasigaw, bumagsak si Elena sa sahig. Habang nagpapanik si Remedios at humihingal, bumukas ang pinto ng bodega. Nay, anong ingay yon? Pumasok si Teresa at natigilan nang makita si Elena na nakahandusay at duguan. Elena. Noon, ang akala nilang patay na si Elena ay bahagyang nagmulat ng mata. Iniabot ni Elena ang nanginginig at duguan niyang kamay at hinawakan ang pantalon ni Teresa. Ate, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Ngunit pagkatapos ng mga salitang iyon, muli siyang nawalan ng malay. Hinablot ni Remedios ang braso ni Teresa at bumulong na parang ahas. Kung magre-report ka ngayon, makukulong ako at palalayasin ka sa bahay na to, tapos ka na rin. Napuno ng takot si Teresa at tinakpan ang kanyang bibig. Ang kanyang kalagayan bilang isang biyuda na walang mapupuntahan ang pumigil sa kanya. Binuhat ni Remedios ang walang buhay na katawan ni Elena na parang isang sako at isiniksik ito sa inihanda niyang tapayan. Pagkatapos, kumuha siya ng 2 galon ng matapang na lambanog at ibinuhos ito sa ibabaw ng bangkay para takpan ang amoy at pabagalin ang pagkabulok. Tinabunan ni Remedios ang bibig ng tapayan ng maraming patong ng makapal na plastik, tinalian ng goma at walang pag-aalinlangang isinara ang takip. Tapos na to, napaupo si Teresa sa sahig, nanginginig at pinanood lang ang karumal-dumal na eksena. Itinayo ni Remedios si Teresa at inutusan, huwag kang mag-inarte, hindi ito pwedeng mabisto. Patungan natin ng ibang tapayan para maitago. Bilisan mo, tulungan mo ko. Umiiyak na umiling si Teresa ngunit hindi nakatanggi sa utos ng biyenan. Nagtulungan silang buhatin ang 2 mabibigat na tapayan at ipinatong ito sa ibabaw ng isa. Isang perpektong libingan ang nalikha. Umaga ng Agosto 1, maingat na gumawa ng alibi si Remedios. Itinago niya ang ilang damit ni Elena sa isang bag sa isang sulok ng bodega. Ito ang magiging ebidensya para suportahan ang kanyang kasinungalingan na nag-impake at umalis ang manugang. Nilapitan ni Remedios ang trabahador na si Kiko na naninigarilyo sa bakuran at nagtanong, Kiko, wala ka namang narinig kagabi. Diba? Kahit daga, walang gumalaw. Diba? Natakot si Kiko sa masamang tingin ni Remedios at tumango. Opo, wala po akong narinig. Pagkatapos noon, tumakbo si Remedios sa barangay hall at ipinagkalat sa buong baryo. Aray, ang malas ko. Naglayas ang manugang ko, bit-bit ang mga gamit niya, sumama sa ibang lalaki, tulad ng sabi ko. Tungkol naman sa tapayan kung saan nakakulong si Elena, nagbigay siya ng mahigpit na utos. Iyan ay mahalagang alak na ginawa ng yumaong biyenan ko, gagamitin lang sa espesyal na okasyon. Maaaring may masamang amoy dahil sa pagpapaasim, kaya walang sinumang gagalaw niyan. Ako mismo ang mangangasiwa. Agosto 18, huli nang nag-report si Rico ng pagkawala sa istasyon ng pulis, 11 araw matapos mawala ang kanyang asawa. Bago dumating ang mga pulis, palihim na itinapon ni Remedios ang bag ng damit ni Elena at sa harap ng pulis, umarte siyang umiiyak. Detective, nag-impake po at umalis ang manugang ko, wag niyo na pong hanapin. Isinara ng pulisya ang kaso bilang simpleng paglayas at ang katotohanan ay nanatiling nakakulong sa malamig na tapayan sa loob ng 10 mahabang taon. Marso 15, 2004, isang matinding tensyon ang bumalot sa korte ng Regional Trial Court sa Lucena. Puno ng tao ang courtroom, lahat ay gustong malaman ang kahihinatnan ng karumal-dumal na tapayan murder case. Sa unahan, nakaupo ang 11 taong gulang na si Sofia, nakasuot ng uniforme, matatag na nakatingin sa hukom. Sa tabi niya, nakayuko ang kanyang amang si Rico, na parang isang kriminal. Accused Remedios Santos, please rise. Umalingaw-ngaw ang solemne na boses ng hukom sa loob ng korte. Dahan-dahang tumayo si Remedios mula sa upuan ng mga akusado, nakasuot ng damit preso. Wala na ang dating imahe ng isang matapang na babaeng nagpapatakbo ng lambanugan, isang matandang kuba na lang ang nakatayo. Binasa ng hukom ang hatol.
Ang akusadong si Remedios Santos noong gabi ng Agosto 7, 1993 ay itinulak ang kanyang manugang, ang biktimang si Elena de Guzman, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Hanggang sa puntong ito, maaaring ituring na aksidente. Sandaling huminto ang hukom at inayos ang kanyang salamin. Lahat ng tao sa korte ay napigil ang hininga. Ngunit alam ng akusado na may posibilidad na buhay pa ang biktima, ngunit ikinulong pa rin niya ito sa isang selyadong tapayan at isinara ang takip pa na nagresulta sa kanyang pagkamatay dahil sa suffocation. Ito ay malinaw na isang pagpatay na may implied malice at isang malupit at planadong krimen. Mga bulungan ng pagkadismaya ang maririnig mula sa iba't ibang sulok ng courtroom. Tiningnan ng hukom si Remedios nang may malamig na tingin at inihayag ang sentensya. Dahil dito, ang akusadong si Remedios Santos ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong. Yumuko si Remedios at nanlumo ang kanyang mga balikat. Isinara niya ang kanyang bibig at hindi na nagbigay ng anumang paliwanag. Sunod na inihayag ang hatol para sa manugang na si Teresa. Ang akusadong si Teresa Santos, bagamat nakita ang krimen, ay hindi nag-report at aktibong nakilahok sa pagtatago ng bangkay na nagdulot ng kalituhan sa investigasyon. Gayunpaman, isinasaalang-alang ng korte na mahirap tanggihan ang utos ng kanyang biyenan. Nagsama ang mga palad ni Teresa at walang tigil na tumulo ang kanyang mga luha. Ang akusado ay hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng sentensyang ito ay sinuspinde sa loob ng 2 taon. Salamat po, Judge. Napaupo si Teresa na parang nanlambot ang mga binti at humagulgol. Sa kanyang upuan, tahimik na tumutulo ang luha ni Sofia. Ang bigat na dinala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 10 taon ay tila sumabog. Kinuyom niya ang kanyang kamao at nanginginig ang kanyang mga balikat. Pagkatapos ng paglilitis, biglang tumayo ang bunsong anak na si Benji mula sa witness stand. Sa buong testimonya niya, paulit-ulit niyang sinabi na wala siyang kasalanan. Kung alam ko lang pong pera yon ni Ate Elena, kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko tatanggapin. Hindi man lang tiningnan ni Benji ang kanyang kapatid at pamangkin at mabilis na lumabas ng korte. Sinubukan din ni Rico na takpan ang kanyang mukha habang papalabas ng korte. Ngunit sa labas ng gusali, naghihintay na ang mga reporter mula sa mga lokal na pahayagan. Hinarang ng isang reporter si Rico at itinutok ang mikropono. Ginoong Rico, may masasabi po ba kayo? Totoo po bang hindi ninyo alam sa loob ng 10 taon na pinatay ng inyong ina ang inyong asawa? Nainis si Rico sa mga kumikislap na ilaw ng kamera at tinakpan ang lente ng kanyang kamay. Umalis kayo! Sinabi ng hindi ko alam. Sabi ni, Nay, lumayas ang asawa ko, kaya yon ang pinaniwalaan ko. Hindi umatras ang reporter at matalas na nagtanong, kung lumayas ang asawa ninyo, bakit 11 araw ang lumipas bago kayo nag-report ng pagkawala? Normal na sa 1 araw pa lang pupunta na sa pulis, di ba? Kasi, natigilan si Rico at hindi makapagsalita. Ito ang sandali na nagpakita ng kanyang kawalan ng pakialam sa asawa at bulag na pagsunod sa ina. Tinalikuran ni Rico ang mga tanong, nagmamadaling sumakay ng tricycle at nawala. Mula sa malayo, pinanood ni Sofia ang duwag na likod ng kanyang ama at kinagat ang kanyang labi. Isang maaraw na araw ng Abril, kinuha ni Sofia ang mga labi ng kanyang inang si Elena mula sa malamig na tapayan at inilipat ito. Ang lugar ay hindi sa lupain ng pamilya ng kanyang ama, kundi sa isang pampublikong sementeryo. Si Sofia lang ang dumalo sa libing. Ipinagbigay alam niya sa kanyang ama ang petsa at lugar, ngunit hindi ito dumating. Tumayo si Sofia sa harap ng bagong lapida ng kanyang ina. Sa itim na marmol, malinaw na nakaukit ang pangalang muli niyang natagpuan pagkatapos ng 10 taon. Elena de Guzman, Ichenjo Bailio si Tao Ichenjo Bailio sa San. Inaalala ng iyong nagmamahal na anak, si Sofia, hindi bilang manugang ng kung sino o asawa ng kung sino, kundi bilang isang ina lamang. Humihip ang hangin ng tagsibol at marahang ginulo ang maikling buhok ni Sofia. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lapida at bumulong, Ma,
Alam ko na ngayon, hindi mo ako iniwan. Gusto mo akong isama para mabuhay tayo ng masaya. Walang tigil na tumulo ang mga luhang pinigilan ni Sofia, binabasa ang lapida. Sorry ma, sorry kung naniwala ako kay Lola at nagalit ako sa'yo. Patawarin mo ako. Napaupo si Sofia sa harap ng lapida at humagulgol, ang sugat ng isang batang babae na nabuhay sa kasinungalingan na iniwan siya ng kanyang ina sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay nagsimulang maghilom. Nang buwan ding iyon, ang sikat na 3 henerasyon Lambanugan ay nagsara. Ibinenta ni Rico ang lupain ng Lambanugan sa murang halaga, binayaran ang mga utang, at umalis sa bayan na parang isang magnanakaw sa gabi. Nang tanggalin ang signboard ng Lambanugan at tumubo na lang ang mga damo, nagbulungan ang mga taga-baryo. Naging haunted house na raw ang bahay na yan. Gabi-gabi may naririnig daw na tunog ng nababasag na tapayan. Ngunit walang sino man sa kanila ang nagsalita tungkol sa kanilang sariling pananagutan, ang pananahimik at pagsang-ayon sa kasinungalingan ni Remedios na sumama sa ibang lalaki ang manugang niya. Tila nanonood lang sila ng sunog sa bahay ng iba. Mayo, inaayos ni Detective Mangubat ang kanyang mesa matapos isara ang kaso. 2 taon na lang bago siya magretiro, nag-apply siya para malipat sa desk job. Habang nag-iimpake, nakatingin siya sa bintana nang lumapit ang kanyang partner na si Dela Cruz. May dalang 2 tasa ng kape. Sir, aalis na po ba talaga kayo? Hindi po gagana ang team kung wala kayo. Kinuha ni Mangubat ang kape at mapait na ngumiti. Wala na akong lakas para tumakbo. Kayo ng mga bata ang maghirap ngayon. Tinapik ni Mangubat ang balikat ni Dela Cruz at nag-iwan ng isang makahulugang salita. Mon, sa trabaho natin bilang investigador, tandaan mo to. Huwag mong basta-basta isasara ang isang kaso dahil lang simpleng paglayas o problema sa pamilya. Sa likod ng mga problemang alam ng lahat, maaaring may isang taong nagdurusa ng tahimik. Para hindi ka magsisi pagkatapos ng 10 taon, tulad ko. Isinapuso ni Dela Cruz ang mabigat na payo ng kanyang senior at tumango. Opo sir, tandaan ko po. Taglagas ng 2004 sa isang sementeryo na puno ng mga dilaw na dahon. Ilang araw bago ang college entrance exam, muling binisita ni Sofia ang kanyang ina. Mas matatag na ngayon, naglagay siya ng isang bungkos ng puting bulaklak sa harap ng lapida. Ma, mag-exam na po ako. Gusto kong mag-aral sa Maynila. Pinunasan ni Sofia ang alikabok sa lapida gamit ang kanyang panyo at buong tapang na nagsalita. Hindi na po ako galit kay Papa o kay Lola. Mabubuhay na lang po ako para sa sarili ko. Yung buhay na gusto niyong ibigay sa akin, sisikapin kong makamit sa Maynila. Ipapakita ko sa kanila. Sumikat ang mainit na sikat ng araw sa lapida. Tumayo si Sofia at lumakad palayo sa sementeryo nang hindi lumilingon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malawak na daan patungong Maynila, hindi sa Tayabas. Ang batang babae na nabuhay bilang isang inabandonang anak sa loob ng 10 taon ay ngayon isang 19 taong gulang na matatag na babae, nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ang 3 henerasyon Lambanugan ay naging bahagi na lang ng kasaysayan at ang tapayan na naglalaman ng trahedya ay nadurog. Ngunit ang pangalan ng ina na ikinulong sa malamig na tapayan ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang lugar sa puso ng kanyang anak at sa lapida na iyon. Salamat sa pagsama ninyo hanggang sa dulo ng kuwento. Kung mag-iiwan kayo ng komento na nagustuhan ninyo ang kuwento, malaking tulong po yon. Naway magkaroon din ng liwanag at kapayapaan ang inyong araw. Huwag po kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Salamat.